Again, welcome to everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. So as she was asking, nag-enjoy ba kayo sa pag-worship kanina? So actually kagabi pa ako tinatamaan worship song na yan eh. Now we were practicing, we're singing that. And tama si Pam, actually yung portion na yun, yung Your Love Won't Let Me Go. It's really very touching to know that God won't let go. No, God won't let go. So tayo bilang mga tao, limitado tayo, no? Tendency is kapag meron tayong hindi nagustuhan, it's just like yung love ay nababawasan, no? Kaya merong book, sabi niya meron daw tayong tinatawag na love tank. Yung love tank ay dapat pinupuno daw 'yon, And the problem with that is pagka nasa id yun, wala na yung love. Di ba? Palitan na siya ng hatred. But for us believers, hindi yun yung alam natin na love. Ang alam natin na love is yung love ni God, which is perfect, which is unending, undying, and masabi na natin na talagang it covers over a multitude of sin na kaya niyang patawarin, no? Yung lahat ng kasalanan na mayroon tayo. And that's the kind of love that God wants us to have among each other. Kaya nga, pag sinabi ang your love won't let me go, ibig sabihin kahit ano pang nagawa mo, so hindi naman actually baliwala ang kasalanan hindi binabaliwala 'yon. Kaya nga namatay si Kristo di ba? Dahil hindi basta-basta ang kasalanan. No, matindi ang parusa, matindi ang kabayaran sa kasalanan kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And God overcome the power of sin with love. Yung pag-ibig niya pa rin ang nanaig, kaya po yung kahit gaano katindi yung kasalanan natin, kaya niyang patawarin dahil siya na mismo yung nagbayad nung kabayaran ng kasalanan natin. Di ba? So that's why we worship Him na hindi lang bumubukas yung bibig natin sa kanta, but alam mo yan, yung heart mo ay nagsusumigaw sa pasasalamat at talagang, alam mo yun, na talagang you're giving God expressing to Him your gratitude, yung pasasalamat natin na sabi nga, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. No, ganun na lamang. No? Kaya yun minsan yung lagi kong tinatanong na gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano mo kamahal ang iyong kapwa? Diba? Kasi kung sinabi ng Bible na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, tayo ba masabi natin na ganun na lang din ang pag-ibig ko sa Diyos, kaya ano? Diba? Ang Diyos, ganun na lamang ang pag-ibig niya sa atin, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So tayo, ganun na lamang ang pag-ibig natin sa Diyos, kaya ibinigay, you fill in the blanks. Ano ang ibibigay mo sa Panginoon? Diba? That's the question there. Alright, so now, we're supposed to finish our series, Created for Significance. Actually, sinabi natin, in-end natin during the Father's Day. Pero last week, I talked about the family. And I realized, we live the significant life or napapractice natin yung significant life in the family. That's why I decided to connect that with the series. Parang kumbaga sa hindi pa natin talaga tinapos kaagad yung series. Now, I'm deciding to finish it today. Natapusin na natin siya ngayon by this topic, living the significant life. Now, how do you live that significant life? So, yung goal natin dito is that we will be moving from a self-centered life into a life that is centered on the Lord Jesus Christ. Now, sabi nga, ang Christianity is about Christ-likeness. Kaya kung sinasabi mong Kristiyano ka, ibig sabihin nun, kamukha mo si Kristo. No? Minus the crucifixion. But of course, with the cross. Kasi sabi ni Kristo, di ba? Anyone who follow me must first of all deny himself and then carry his cross daily. And then he can follow me. No, so ang isang Kristiyano ay isang follower ni Christ. And that's why if you're going to live that significant life, then you have to live that in the way that God designed it to be. Kung ano yung kalooban ng Panginoon. So that's why we using these things, yung mga problems natin, yung mga challenges na meron tayo para hubugin tayo into becoming more and more Christ-like.
Dati nagrereklamo tayo, ganito problema natin, ganyan ang problema natin, nanunuro tayo, kaya tayo may problema, kasi siya, di ba? So, yung sinasabi nga na komunismo, imperialismo, kapitalismo, tapos ang problema pala, ikaw mismo. Di ba? Kasi turo ka ng turo, pero hindi mo nakita yung sarili mo pala kailangan magbago. Di ba? And so here, if God has created you for significance, God is going to change you every opportunity that He has. No, ay, may problema itong anak kong to. Sige, ayan. Hayaan natin yung problema niya. Tingnan natin kung paano siya uhubugin itong problema na to. Di ba? And yung paghubog ng Panginoon sa atin is actually yung paghubog niya sa pananampalataya natin. How much are you willing to trust God? Now, naniniwala ba kayo na kayo ay nilikha ng Diyos ng may kabuluhan? Naniniwala ba kayo may kabuluhan ng buhay ninyo? O kaya kahit yung problema mo, may kabuluhan din yan sa'yo. Na may kabuluhan siya. Hindi siya binigay lang ng Diyos sa'yo para pahirapan ka. No? Some people would think, galit sa akin ng Diyos kasi hindi niya na ako pinatapos dito sa problema na to. Katatapos lang nito, meron na naman bagong problema. No, hindi mo naiisip, ang Panginoon, talagang hinuhubog ka niya. Di ba? Kaya nga yung isang sculptor, no, na hindi tumitigil trabaho hanggat hindi niya na-form yung image na gusto niya ma-form dun sa work na yon, di ba? Hindi siya titigil. So, kaya anong nangyayari sa buhay natin, minsan may mga tinatanggal ng Panginoon, nagagalit tayo, Lord, tinanggal mo na to. Tapos nga, tinanggal mo na naman to. Tapos ito na naman. Di ba? Kasi kailangan tanggalin ng Panginoon yon para mahubog ka. Or else, you will remain in that kind of condition, kind of shape. You know? And what happens is, you are not worthy to come to His kingdom. No, hindi ka makapasok sa kingdom niya kung hindi ka magpapahubog sa Kanya. And that's what we're going to look up here. No? So living the significant life. How are you going to live that significant life? No? So let's all stand up. Let's look at the scripture. I'll be reading, medyo mahaba-haba ito, 21 verses from Ephesians chapter 5. No, verses 1 to 21. Okay? Ready? Ephesians 5, 1 to 21. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not become partners with them. Verse 8, for at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them, for it is shameful even to speak of these things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore, it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Verse 18, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Let's all bow down. Let's thank the Lord for His word. Father, we believe that you're blessing this time. We thank you, Father, that you have blessed the reading of your word.
And you're blessing everyone today, Lord, as you speak by your Spirit, Lord, in each one of us. Father, we allow you to move freely among us, Lord. Touch each one's heart. And I pray indeed, Lord, that you will find every heart submitted to you, hearts that are hungry to receive from you today. And I pray indeed, Lord, that you will find each heart, Lord God, totally, Lord God, willing to do your will. And we even thank you, Lord, that you're pouring out your grace for us to be able to understand your word, apply them, Lord God. And you're giving us the ability, Lord, to do your will because of your grace. And that's why we thank you, Lord. And we welcome you once again, and we give you all the glory and honors. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, you can take your seats now. So, created for significance, living the significant life. So, nauna na kaagad, napindot. You know? So, Ephesians 5 is a powerful guide for living a Christ-centered life. So, ang tanong nga natin, di ba, paano ba mamuhay na katulad ni Kristo? Some people would say, walang taong kayang mabuhay na katulad ni Kristo. No, why? Kasi hindi naman tayo perfect ng mga tao. Iisa lang ang perfect. Diyos lang yon. Ang Diyos lang ang perfecto. Si Jesus Christ lang ang nabuhay dito sa mundo na to na hindi nagkasala. No, not once. But this is telling us, dapat daw maging katulad tayo ni Kristo. No, and therefore, hindi tayo sinabihan ng Diyos na maging katulad niya. In fact, sinabi rin niya sa Bible na, be holy for your Father in heaven is holy. So, maging banal daw kayo. And some people will complain, imposible yung sinasabi ng Bible na yan. Paano tayo magiging banal? You know? And that's why you have to read the Bible para maintindihan mo paano ka magiging banal. Di ba? Kasi ang problema sa ating mga tao, reklamo tayo ng reklamo, hindi mo muna tinitingnan kung ano yung pwede mong gawin. Di ba? Are there people here na wala pa man, hindi pa man ay nagrereklamo ka na? Di ba? Hindi mo pa man naiintindihan kung anong mangyayari, kung anong gagawin mo, nagrereklamo ka na. Di ba? In other words, wala pa yung trabaho, nagrereklamo na. Di ba? Hindi pa nga nag-uumpisa, pagod na. Have you experienced that? Di ba? Sabi, magagawin tayo. Ay, nakakapagod naman yan. Wala pa tayong inumpisahan. Sinasabi ko pa lang na may gagawin tayo. Ba't napagod ka na? Di ba? Ba't nagrereklamo ka na? Wala pa man. Di ba? So, that's our problem. Sinabi ng Bible, be holy for God, the Lord your God is holy. So, magrereklamo ka. Paano naman ako magiging holy? Yung kapitbahay ko, ganito, ganyan. Paano ako magiging holy? Di ba? So instead of holy, nahuhuli. No, nahuhuli sa pagpunta sa church. But even holy people. Imbis na holy people, holy people. Sino ba yung mga holy people dito? Hindi, wag na kayo tumaas ng kamay. So yung mga nalilate, Pero we are living by grace. Although mas maganda kung darating kayo on time. We don't want you to miss the worship. No? Yun yung point ko doon. So we don't want you to miss the worship. And really present yourself before God. Sometimes we've got to have a mindset. Alam mo yun, ito lagi ko sinasabi, whether it be a night of worship or a Sunday service like this, no, ito yung panahon na sineset aside mo lahat ng mga ginagawa mo para sumamba ka sa Panginoon. And you can see Jesus Christ, his example, very early in the morning, bago siya mag-umpisa ng mga gagawin niya, he spends time with God the Father. Pagdating ng gabi, pagkatapos ng mga gawain niya, he goes to a secluded place and spends time with the Father. Meron siyang oras. Meron siyang oras. Sa panahon natin ngayon, ewan ko kung ano na nangyari doon sa 24 hours. Lagi ako nakakarinig ng mga tao, wala akong oras kasi busy talaga ako Busy talaga ako. So, well, sa akin, pwede ko namang sabihin na, well, kayo yan kayo yan. Ganun din naman pwede nyo sabihin sa akin, ikaw, pastor ka, marami kang oras. Well, lahat tayo binigyan ng 24 hours. So, how are you going to use that? If you're going to live significantly, how are you going to use your 24 hours? Yeah? So you can divide that in 8 hours. Di ba? 3 times 8? Magagaling nyo sa math,
3 times 8 is 24. Di ba? So, ilang oras ka natutulog? Meron ba dito nakaka 8 hours ka talaga? Sinong may 8 hours dito natulog? 8. Wow, nainggit naman ako sa'yo. 8 hours. Oh, pero dapat talaga 8 hours ang tulog, di ba? Binigay sa'yo ng Lord yung 8 hours na tulog. Anong ginawa mo sa 8 hours na tulog mo? Nag-cellphone. So, hindi ka natulog. So, dun sa 8 hours na yun, ilang oras ang cellphone? So, wala kang oras. Wala kang oras. Oh, meron ka pang 16 hours. Sabihin na natin, sige, tinulog mo yung 8 hours. Yung 16 hours. O ngayon, may trabaho ka. 8 hours work. So, 8 hours sleep, 8 hours work. Oh, meron ka pang isang 8 hours. Anong ginawa mo doon sa isang 8 hours mo? Cellphone uli. Facebook. Okay. So, walang time. Walang time, pero may time sa Facebook. I think you have to face the book first before you do Facebook. Di ba? Face the book. What book am I talking about? The book of life. I mean, the Bible, which gives us life. Huwag kayo magbasa ng Bible sa phone kasi madidistract kayo na madidistract. Huwag niyo akong gayahin. I can testify to you, it's very distracting. Bubukas ka ng Bible mo, biglang may notification. Bible yung pipindutin mo, Facebook ka na pindut mo. Pero what I'm trying to say is this, 24 hours. Yung 8 hours na sleep mo, pinutol mo pa. Less than 8 hours ka na natutulog. Oh. Tapos sabihin natin, sige, may trabaho ka, 8 hours. Oh, may 8 hours ka pang natitira. What did you do with the other 8 hours? Di ba? So, kailangan lang pag-isipan natin maigi. Kasi madali lang naman sabihin yung, masyado talaga maraming ginagawa. Busy talaga. Wala talaga akong oras eh. But you try to check your activities. So, naglaba kasi ako ng buong maghapon eh. Kasi talagang wala namang problema. Maglaba ka. Naglalaba din ako eh. Di ba? Nakakapag-worship nga ako habang naglalaba eh. Why? Kasi hindi naman ako nagagaganon eh. Di ba? Yung washing machine lang naman yung gumagalaw eh. Habang nagsasampay ka. Di ba? Mag-pray ka habang nagsasampay ka. Pasalamat ka, Lord. May damit pa kami. Pasalamat ka, nakakapaglaba ka pa. Di ba? Ano ba iniisip mo habang naglalaba ka? Iniisip mo yung mga iba mo pang gagawin. So you just think about it. What I'm trying to say is that God wants us to live our lives to the maximum. Yung hindi ka, alam mo yun, mamamatay ka na, yun na lang ang naging bukang bibig mo. Namatay sa kabisihan. Namatay kasi walang oras. Alam niyo ba sa Japan, nangyayari yan? May ang mga Japanese, they are really diligent and disciplined people, but they are workaholic. Mga workaholic sila. Hindi alcoholic workaholic. May mga instances nakakatulog sa daan yung mga tao dahil sa pagod sa trabaho. Merong tinatawag na, work death ba ang tawag doon? Dahil sa trabaho, namamatay. Bigla na lang tumutumba. Sobrang trabaho. Ayaw naman, hindi ka naman ginawa ng Lord na maging alipin eh. Di ba? Kaya nga sabi nga ng Bible, you have been set free. Set free for what? Pinalaya ka ng Diyos doon sa mga bagay na umaalipin sa'yo. Di ba? So, sabi nga niyan, di ba? You cannot serve both God and money. So, money should not be your master. Di ba? And a lot of people, they work for the money. Di ba? Merong kantang ganon, she works hard for the money. Ang mahirap naubos na yung panahon mo tatrabaho para kumita. Ngayon, nung nakaipon ka na ng malaki, the rest of your life, gagamitin mo para ingatan yung naipon mo. Puro doon na lang sa pera umikot yung buhay mo.
Ang masaklap nito, yung perang inipon mo, kinita mo, paano kung nagkasakit ka pa? Gagamitin mo pala pampagamot. Di na? Wala na. So para bang pinagtrabahuhan mo lang yung pagkakasakit mo. Ang pinaghandaan mo yung pagkakasakit mo. Guess what? Significant life is not like that. The significant life is, at the end of your life, you can truly say, it was all worth it. Ano yung worth it na yon? Nag-serve ako sa Lord. Nag-worship ako sa Panginoon. Ginamit ko yung buhay ko para sa kaluwalhatian ng Diyos. Meron pa akong isang kanta na favorite yung Pagsambang Wagas. The last line says, kaluwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Gusto mo magkaroon ng saysay ang buhay mo, luwalhatiin mo ang Diyos. Ano ba ibig sabihin ng luwalhatiin? Glorify. Yun yung English. Mas lalo kong hindi naintindihan. English na ngayon. Yun yung Tagalog, di ko naintindihan. Yung English pa. Luwalhatiin mo ang Diyos sa buhay mo. Bigyan ng kaluwalhatian. Kaluguran. Please God. To please God. Maluwalhati ang Diyos. Ibig sabihin, maparangalan ang Diyos sa buhay mo. Makilala ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Kaluwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. So kung gumagawa ako ng mga masamang bagay, hindi nalulugod ang Diyos, hindi napaparangalan ng Diyos, hindi siya naluluwalhati. Kung ako ay namumuhay ng may pananampalataya at pinamumuhay ko kung anong sinasabi ng salita niya, doon siya naluluwalhati. Why? Ang mga tao magugulat sa iyo Bakit ganyan ka umatake ng mga sitwasyon sa buhay mo? Kung ako yan talagang katapusan na ng mundo, pero ikaw masaya ka pa. Di ba kaya minsan ina-accuse sa mga Christians, ay mga corny yan, mga tao na yan. Sipin mo, laki-laki na ng problema, kakanta-kanta pa, papalapalakpak pa. Sumasayaw pa. Mga baliw. Dinadaan sa kanta yung problema. Akala nila masosolve ang problema nila sa kakanta. Meron ngang gera na panalunan, nagkakantahan yung mga Di ba? Si Jehoshaphat. Di ba? Ang dami, ang laking army yung sumusugod sa kanya. Anong ginawa niya? Bago tayo pumunta, mag-worship muna tayo. Habang nag-worship sila, nagpapatayan na yung mga kalaban. Sila na yung barilan. Sila na yung Basta ko naman, paano nila pinatay yung bawat isa, Pagkatapos mag-worship, sabi? Tara na, punta na tayo sa labanan. Sugod, mga kapatid. Pagdating dun sa battlefield, asan na yung kalaban? Bakit nakabagsak lahat? Bakit sila nakabagsak lahat? Hindi mo namamalayan, you're worshiping God and God is fighting your battles. Di ba? Hindi mo namamalayan, nag-worship ka kay Lord, kumakanta ka, tinataas mo yung kamay mo, taimtim mong sinasamba siya. Ang ginagawa ng Lord, sinosolve niya na yung problem mo. Habang nag-worship ka, may ginagawa na nga si Lord Di ba? Kadalasan namang problema tayo, saan nakukuha ng ganito, saan nakukuha ng ganyan. Imagine mo, si Elijah nga, pinadalhan ng Food Panda Food Raven. Food Raven. Kasi ang nag-deliver sa kanya, uwak. Raven. So, hindi panda yung nag-deliver. Kung kaya ng Lord magpadala ng pagkain sa iyo gamit ang uwak, ano pa kayang pwede niyang gamitin? Ano pa kayang pwede niyang gawin? You see, if you're reading the Bible, malalaman mo yung mga storya na yon. And masasabi mo, kung ginawa ng Diyos ito sa mga taong ito, pwede rin niyang gawin sa amin or sa akin. So what are we told to do? So napindot ko na kanina. First of all, we have to be imitators of God. Okay, sabi ko nga kanina, madali lang naman manggaya kung gagayahin lang. But imitators here means from the inside out. So, basahin natin ulit sinabi, Therefore, be imitators of God as beloved children. Kaya nga, tularan ninyo ang Diyos bilang mga minamahal na mga anak. So, na-mention yung word na children.
May naalala akong isang verse sa Bible when Jesus said, you have to be like these little children. Di ba? Sa Matthew chapter 18, verses 1 to 4. Sabi rito, at that time, the disciples came to Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Isipin mo, katatanda ng mga tao, nagtatalo-talo pa kung sino raw ang pinaka pagdating sa kaharian ng Diyos. Now, in fact, gusto nila, pag dumating yung kaharian ng Diyos at naging hari na si Jesus, yung iba sa kanila uupo sa kanan, uupo sa kaliwa. Parang right hand, tsaka left hand. Now, yun kasi yung idea nila ng pagiging great, pagiging dakila. No, and gano'n naman talaga tayo sa mundo, di ba? Sinusukat natin yung pagiging dakila ng tao based on stature, siguro sa dami ng pera, kung gaano katalino, great. Ano sabi ni Jesus? Calling to him a child, he put him in the midst of them and said, truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. So, nang oras na yon, lumapit ang mga alagad kay Jesus na sinasabi, sino ang pinakadakila sa paghahari ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at inilagay sa kalagitnaan nila. So, parang yung ganyang bata ba? No, sinabi niya, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay magbago at tumulad sa maliit na bata, hindi kayo makakapasok sa paghahari ng langit. Kaya nga ang sino mang magpapakumbaba katulad ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa paghahari ng langit. So think about that. Ang mga bata daw ang magiging basihan natin. Yung mga bata yung magiging halimbawa natin. Gusto mong maging dakila sa kaharian ng Diyos? Gusto mong makilala sa kaharian ng Diyos? Magpakumbaba ka daw katulad ng isang bata. Anong meron sa isang bata? Sabi ni Charles Spurgeon, as we do imitate God, we become representatives of God, especially before those who have shut God out of their life. What are we sent into the world for? Is it not that we may keep men in mind of God, whom they are most anxious to forget? If we are imitators of God as dear children, they will be compelled to recollect that there is a God, for they will see His character reflected in ours. I have heard of an atheist who said he could get over every argument except the example of his godly mother. He could never answer that. So yung mga atheists kasi, kaya nilang makipaglaban ng debate. No, ipaglalaban nila na walang Diyos. Pero pag nakita na nila yung buhay nung kadebate nila, wala na silang maisagot. No, kaya sinabi rito, he can get over every argument except the example of his godly mother. He could never answer that. So yung bagong buhay ay napakalaking ebidensya nung pagiging maka-Diyos, pagiging Kristiyano natin. And sometimes you don't have to war or to debate or to win an argument. You just live your life. You just live your life according to the words of God. No, so children, bakit children ang ginamit dito? Sabi nga, children are natural imitators. Natural silang manggagaya. Sa bahay namin, kapag may mga binamartilyo ko, yung anak ko kumukuha din ng kung anong mahahawakan niya, pupukpok niya rin doon sa kung saan nanggagaya. No? They often do just what they see their parents or other adults do. Kaya nga sinasabi, sa mata ng isang bata, ang isang mali ay nagiging tama kapag ginagawa ng matatanda. Di ba? Kasi ginagawa ng matanda, ay okay lang siguro, ginagawa nila eh. Di ba? Kaya naman tuloy, may mga instances yung bata nagmura, nagtatawanan pa yung matatanda. So na-affirm pa tuloy lalo, ay, okay pala yung ginawa ko, natuwa sila eh. Yeah, so, manggagaya sila. Sa Asen, ano nang ginagaya niyan? Marunong na mag-bless yan. So alam niya siya pinag-uusapan. Yung anak ko dati, pag tinaas ko yung kamay ko, tataas din niya yung kamay niya. Pag nagde-4 ako, dide-4 din siya.
Ginagaya niya lahat ng ginagawa ko eh. Ginawa ko, sinuot ko yung daliri ko sa ilong ko. Tumawa siya. Tapos ginayaran niya. Ano? So, they are natural imitators. Ano? And considering we are their parents, no, they have our character in them. So may mga nakuha sila sa atin. Kaya nga kung sinasabi natin tayo ay anak ng Diyos, makikita sa atin yung character ng Diyos. Ano? So may mga character ka na makikita mo sa anak mo, no, kung ikaw ay magulang. Sometimes may mga magulang sinasabi, saan ba niya natutunan yun? Saan ba niya namana yun? Ano? Tinuturo pa yung ninuno eh. Yeah? But as parents, we mold them. No? So, when we act according to our nature as children of God, we will imitate Him. No? Ang problema lang nga kasi, ang nagiging question, kung anak ka talaga ng Diyos, how much of God are you imitating? How much of God are you living? No, kasi yung pag-imitate, ang ibig sabihin ito ay pamumuhay. Ano? So how do we imitate Christ or God? No? First of all, we have to walk in love. No? So we have to walk in love or live in love. Mabuhay tayo na may pagmamahal. So kanina pinag-uusapan natin how much God loved us. It's so easy for us to complain, bakit ko mamahalin itong taong to? Hindi naman kamahal-mahal. Tapos ang sinasabi mo pala, asawa mo pala. Laking problema yan. Di ba? Bakit ko mamahalin ito? Hindi naman kamahal-mahal ito. Ang sarap ng tuktukan eh. Tapos asawa mo pala yung sinasabi mo. Sinabi rito, walk in love. Di ba? If you imitate God, God is love. Therefore, if you imitate Him, then you will, ano? Parang ayaw nyo talaga, no? If God is love, and you are to imitate Him, so, how are you going to live your life? Ayan, no? Walk in love. Live in love. Sabi nga, di ba, love covers over a multitude of sin. Kanina pa natin sinasabi, kahit anong ginawa mo, kahit lumayo ka pa sa Kanya, mahal ka pa rin niya. The Bible says, nothing and no one can ever separate you from the love of God. Lagi natin naririnig yun, mahal ka pa rin niya. Pero sa atin, dali lang, ano? Wala na, sulian na tayo ng kandila. No, ayaw ko na sa'yo. Di ba? Ayaw na kitang makita. Ngayon, easy na lang yung mag-cancel, di ba? Cancel culture na sinasabi. Pag ayaw mo yung sinasabi ng tao, burado ka na. Ano? Masaklap pa, isa social media ka pa. Ano? So, wag nating paniniwalaan tong taong to. Cancel ka. Yung tinatawag na cancel culture. Ano? So, may mga tao, pag hindi nila nagustuhan yung sinasabi ko, naka-online pa man din tayo, di ba? Madali na lang yun. Yung pastor na ito, pasikatin natin to. Itong mga sinasabi niya. Sa panahon natin ngayon, madaling i-reject yung mga naririnig natin. Why? Kasi marami tayo naririnig eh. So marami kang pagpipilian at ang masaklap, kung ano yung gusto mong marinig, yun lang ang pipiliin mo. Di ba? Ganon tayo eh. Parang lagi tayong nasa sa eat all you can. Yeah, eat all you can. Sinabi rin, eat all you can. Pero anong gagawin mo? Pipiliin mo lahat yung gusto mo. Di ba? And that's what's happening right now. No? May mga maririnig ang tao, minsan mga correction, minsan mga bagay na kailangan talagang i-absorb kasi ito yung magpapabago ng buhay. And yet people will choose not to receive. Ngayon, ang tao laging may pinaglalaban. No? Punta ka sa Facebook. From time to time, makakakita ka doon. Pati yung mga tumalbog na cheque, minsan may lumilitaw dyan eh. Hindi na lang sila mag-usap, di ba? Why do you have to go online? Why do you have to go social media all the time? Si Tulfo, di ba? Pangalan nito? Si Rafi Tulfo, di ba? Sumbong mo. So pati yung asawa sinusumbong kay Tulfo. Tapos,
Kitang-kita ng buong mundo, nag-aaway. Di ba? Is that how we love today? Or do you really love that person? Pinaglaban mo dati. Sabi ng nanay at tatay mo, wag yan ang pakasalan mo. Tapos pinaglaban mo siya na talaga eh. Di ba? Ngayon, nilalabanan mo na siya. Sumumpa kayo, magsasama kayo habang buhay. Ngayon, isinusumpa mo na siya. Habang buhay mo siyang sinusumpa. O, di ba? Why is that? What happened? Di ba? If we are walking in love, these things will not happen. No, these things will not happen. Yung mga patayan, yung mga, ang dami nating mga nakikita na mga problems, ano. And most of these problems spring out from lack of love. Wala kasing love eh. Yung meron nga isang Korean, sabi niya, ang Pilipinas, hindi naman ang problema ng Pilipinas ay corruption. Ang problema ng Pilipinas ay yung kakulangan ng pag-ibig. Kakulangan ng pag-ibig. Sa kapwa, sa bayan, ano? So, okay. Ano pa yung sinasabi dyan? Ayun, basahin lang natin, ano, yung Tagalog version na lang. Sabi niya ito, no? Kaya nga tularin ninyo ang Diyos bilang mga minamahal na mga anak, mamuhay kayo sa pag-ibig, tulad ng pag-ibig ni Kristo. Kaya kung gagayahin mo ang Panginoon, gagayahin mo rin kung anong pag-ibig meron siya. No? Kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, ipinagkaloob niya ang kanyang sarili para sa atin na isang handog at haing mabangong samyo sa Diyos. Si Jesus ang pinaka-example natin. No, I'm sure you will say, hindi ko naman kaya yun, Pastor, isipin mo naman, pinapako ka na, tapos pinagpe-pray mo pa yung pumapako sa'yo. Hindi ko kaya yung sinasabi ni Jesus, pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo rin yung kanan. Oo, di ba? So, may nagre-reklamo na. Di pwede yun, di ba? Oo. Ang alam ko, pag sinampal ako sa kaliwa, bibigyan ko siya ng kanan. Di ba? Yun yung alam natin eh. So, ang sabi rito, as He has loved us, kung paano niya tayo minahal, ganun din daw tayo magmamahal sa iba. Kaya nga, unang sinabi, di ba, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong pagkatao, di ba? Isip, heart, mind, soul, and strength. And the second greatest commandment is this, to love your neighbor as yourself. Kung paano mo minamahal ang sarili mo, ganun mo rin mamahalin ang neighbor mo, no, ang kapitbahay mo. So this is not literally yung katabing bahay mo. Your neighbor includes your family. Your neighbor includes your enemy. Maraming cases, yung kapitbahay, siya mismo yung kaaway talaga eh. Di ba? Magkatabi na nga lang kayo ng bahay, hindi pa kayo nagkakatinginan. Or kung nagkatinginan man kayo, sa lubong ng kilay. May iba pa yung sumakabilang bahay. Lalong kagalit-galit yun. Daming problema, no? Ang daming problema. Why? Kasi mali yung pananaw ng tao sa pag-ibig eh. Yeah? Sa atin, ang pag-ibig natin, conditional. No, as long as komportable ako, as long as masaya ako sa relasyon natin, mahal kita. Pero pag may ginawa kang hindi maganda, quits na tayo. Split na tayo. Hindi ganun ang Lord eh. Tinalikuran mo ako, pinagpalit mo ako sa kung ano-ano, kung sino-sino. Anong sabi ni Lord? Mahal pa rin kita. Bumalik ka lang, tatanggapin pa rin kita. And, kung ikaw yan, sasabihin mo, bumalik lang siya, mamahalin ko pa rin siya. Sabihin sa'yo nung nakarinig, dapat sa'yo binabaril ka. Isa kang martir. No, minsan yung mga tao sa paligid mo, sila pa yung galit sa'yo eh. You try to live your life just like the Lord, imitating the Lord. I tell you, some people will tell you, either utu-utu ka, or martir ka, or tangi. No. Di ba? Some people will tell you that. Tangi ka ba? Di ba naisip yung ginagawa? Di ba nakita yung ginawa sa'yo, tapos ganyan ang gagawin mo? Hindi ka gumanti.
Karapatan mo rin namang lumigaya, di ba? Natatakot ako dyan sa statement na yan. Kung saan ako maligaya, doon ako. Hindi yun ang tinuturo ng Bible. Okay? Meron ako nakitang video, sabi niya, nire-recruit daw siya nung Satanist church. Kasi meron ng satanic church. Sa Amerika meron, di ba? Naka-attend na kayo. Hindi, wag kayo ma-attend. Hindi, na-invite na ba kayo? May nadaanan kayo. May nag-invite. Oh, di ba? Nag-i-invite sila. Alam mo kung anong sinasabi nila? Hindi mo kailangan sambahin si Satanas. Pagpunta mo sa satanic church namin, hindi mo kailangan sambahin si Satanas. Ang gagawin mo lang, mahalin mo ang sarili mo. Tapos mahalin mo yung kapwa mo. Ganda, no? Mahalin mo yung sarili mo, tapos saka mo mahalin yung kapwa mo. Ang totoo, kung yung Diyos na hindi mo nakikita, hindi mo kayang mahalin, hindi mo kayang mahalin yung kapatid mo na nakikita mo. Di ba? Kasi matindi na yun. Isipin mo yung Diyos na hindi mo nakita, kaya mong mahalin. Yung nakikita mo, paano mo mamahalin yun? Kadalasan nakikita mo, hindi maganda. Di ba? And that is against the command of God. Although sinabi, mahalin mo yung kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kita mo, yung kapwa mo, tapos saka yung sarili mo. Kung paano minamahal yung sarili mo. Pero ang turo nila, mahalin mo muna yung sarili mo, saka mo mahalin yung kapwa mo. Oh, yeah? And the truth is, ang Bible tinuturo niya, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Pero ang tinuturo nila, kung anong gusto mo, kung anong kalooban mo, yun ang gawin mo. And that is loving yourself. So, if you are not careful, masasabi mo, okay naman pala sila, hindi naman pala kailangan sambahin si Satanas. The moment that you love yourself and you do thine will, sabi nga, do thine own will. Or do what thou wilt. Gawin mo kung anong gusto mo. That is a satanic teaching. Nag-iisip ba kayo doon sinabi ko? Satanic yun eh. Kasi kung ano makakapagpasaya sa'yo, gawin mo. And sinasabi natin kanina, di ba? Walang saysay ang buhay kung hindi malulugod ang Diyos. Walang saysay ang buhay kung hindi maluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. So, kaninong kaluwalhatian ba ang pinag-uusapan natin? Kaluwalhatian ng Diyos. And that's why people will find significance in what they are doing. Di ba? So, achieving something. Kailangan maging successful ako. Magiging significant ang buhay ko. Pero yung success na alam natin, yung nandun ka sa rurok ng tagumpay. Ano ba yung rurok? Tuktok. Di ba tuktok yan? Peak. Bakit ba rurok pa? Kasi pwede naman tuktok, di ba? O nandun ka sa pinakamataas, di ba? Na posisyon. Naglilinis ka ng mga bintana ng mga buildings. Taas ng position mo. Kaya pag tinanong, saan ka nagtatrabaho? Diyan ako nagtatrabaho. Doon ako sa pinakataas. Taas nga position ko eh. Tapos makita, nandun ka sa taas, naglilinis ng ano. Para lang maging significant kasi, di ba? To the point people will lie. Di ba? Magsisinungaling ka na. But guess what? Start by walking in love. Loving your neighbor as yourself. Loving God first. Paano mo minamahal ang Diyos? Paano mo minamahal ang Diyos? Sabi nga ni Balagtas, Francisco Baltasar, sa Florante at Laura, di ba? O pag-ibig na makapangyarihan. Ano susunod? Pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. It's like saying, ba't parang kinikilig kayo? May nagsabi ba sa inyo niyan? Think about it. Ano yung sinabi ron? Hahamakin ang lahat. In other words, babaliwalain ang lahat, masunod ka lang. In other words, pag mahal mo yung isang tao, baliwala na lahat.
para dun sa tao na yon. In other words, you can let go of many things in your life. Kaya mong i-give up ang mga bagay-bagay sa buhay mo dahil sa pagmamahal mo dito. And that's what God did. Iniwan niya yung langit eh. Hinubad niya yung pagiging Diyos niya eh. So ano pa pang hahanapin natin? Ano? Pag-isipin mo, ano bang ginawa ng Diyos? Yun mismo. Yun mismo. Diba? To the point na huhubaran siya. Hinubaran nga. No? Hinubaran siya. Eh tayo, pag ginawa sa atin yun, eh, baka makapatay ka eh. Di ba? Sa sobrang kahihiyan eh. Pero siya, dahil sa pag-ibig, ginawa niya yon. So ano yung handa kang gawin para sa pag-ibig? Sacrifice. Di ba? Kahit hindi ka mahal-mahal yan, mamahalin mo. Di ba? Kahit hindi mo siya maintindihan, pipilitin mong intindihin siya. Ba't parang nagyuyukuan na kayo? Di ba? I mean, if you love that person, kahit ano pang ginawa niya, pipilitin mong intindihin siya. Pipilitin mong mahalin siya. Kaya nga sabi natin, ang pag-ibig ay hindi naman talaga emotion. It is a choice. Diba? Kaya ang Diyos, yun ang ginawa niya. Sa kabila ng mga kasalanan natin, pinili niya na mamatay para sa atin. Para bayaran yung kasalanan natin. No? Sa isang bata na nakabasag halimbawa sa mall, for example. Nabasag ng bata yung item. Sasabihin ba ng tatay na siya husingilin ninyo at wala kaming kinalaman dyan? Hindi pwedeng sabihin ng magulang yon, di ba? In fact, dahil hindi naman talaga kayang bayaran ng bata yon, yung magulang ang magbabayad. So, ganun yung ginawa ng Diyos sa atin. Hindi mo kayang bayaran yung kabayaran ng kasalanan mo. Pero pasalamat tayo, merong tayong tatay na handang magbayad. At nagbayad na siya. At yung pagbayad niya, hindi basta-basta. Kaya doon mo makita yung sukat ng kanyang pag-ibig. Ganun na lamang yung kanyang pag-ibig. Handa niyang bayaran yung utang na hindi naman kanya. Handa niyang bayaran yung isang napakamahal na bayarin na hindi naman sa kanya. Yun daw yung pag-ibig. No? But you also have to understand, merong warning si Paul dito. Ephesians 5:3-4. Ano sabi niya? But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place. But instead, let there be thanksgiving. Huwag man lang mabanggit sa inyo ang pakikiapid at lahat ng karumihan o kasakiman. Nararapat na huwag itong mabanggit sa mga banal. Ang mahalay at walang kabuluhan o malaswang pananalita ay hindi nararapat sa inyo. Sa halip, kayo ay maging mapagpasalamat. So Paul actually is telling us about these groupings ng mga kasalanan. Now, number one na mention dito is sexual immorality. Nasabi niya, hindi raw dapat ito sa isang mananampalataya. So together with all this, they indicate that none of these are fitting for the saints. Hindi raw ito karapat-dapat sa mga mananampalataya. So we must notice here the appeal. No? It isn't to avoid these things so that you can be a saint. So minsan may mga ganun eh. Kailangan wag nating gawin to para maging maging banal tayo. No, kaya hindi mo siya gagawin kasi binanal ka na ng Diyos. No? So it's a constant moral appeal for every believer. So because there are consequences to this. Ano yung consequences? Sa chapter 5, verses 5-7. So for you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. So let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore do not become partners
with them. So, Tagalog version, basahin ko. Sabi niya, ito ay sapagkat nalalaman ninyo na ang nakikiapid o maruming tao o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa paghahari ni Kristo at ng Diyos. Huwag ninyong hayaang dayain kayo ng sinuman sa pamagitan ng mga walang kabuluhang salita, sapagkat sa mga bagay na ito, ang poot ng Diyos ay dumarating sa mga anak na masuwayin. Huwag nga kayo maging kabahagi kasama nila. So this emphasizes the behaviors that are incompatible with Christians. Hindi gawain ng mga Kristiyano ito. Kaya hindi mo siya gagawin kasi Kristiyano ka. It's not the other way around. Hindi pipilitin mo siyang iwasan para maging Kristiyano ka or maging Christ-like ka. Because in the first place, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niyang kawangis eh. Kawangis niya ang tao. Nandun na yung image ng Diyos. And the problem is, pinili ng tao na suwayin ng Diyos, so yung image na yun ay nasira. And so God is restoring that. And that's why, sa totoo lang, ang pinakamatinding temptation natin is yung sexual sins eh. Kaya nga kadalasan pag sinabing tukso, ang number one na pumapasok sa isip natin, sexual sins. Kasi yun yung pinakamatinding tukso sa mga tao. Whether man or woman, I believe. Lahat tayo natutukso dyan. And sinasabi ni Paul, hindi raw karapat-dapat sa isang mananampalataya ito. Why? Kasi ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay nasa sayo, unang-una yung pangalan ni Kristo. Kaya tinawag kang Christian eh. Nandun yung name ni Christ. And because you are a Christian, hindi ka makikisali sa ganitong mga gawain. You simply live in love. Of course, dahil mahal mo yung tao, you can warn them, you can correct them. I don't know about you, but wherever I go, pinapaalam ko kagad na Christian ako. Sa work ko dati, alam ng mga kasama ko, Christian ako. During break time, I read my Bible. Lalapit sila, ay, Christian ka. Tapos minsan may magsabi, Christian din ako dati. Ay, meron palang ganong Christian dati. And there were a lot of times, nanonood sila ng malaswa doon sa computer. Dadaan ako. Binabawalan nila ako. Sabi ko, dadaan lang ako. Hindi, wag kang dumaan dito. Hindi mo magustuhan na makita mo. Hindi naman ako titingin. Pero ayaw nila akong padaanin. Alam namin, hindi mo gusto to. So, wag ka dito. Umikot ka na lang doon. Ganun sila. Yung aking boss dati, nag-reserve ng KTV. KTV, kantahan lang naman meron doon, di ba? Meron ding inuman. Pagdating doon, isa-isa yung mga office mates ko. Ikaw, ano ka? San Mig, ikaw. Red Horse, ikaw, ano? Ikaw. Pagdating sa akin, ikaw, iced tea ka. Hindi pa ako nagsasalita, iced tea ka. Yun ka. Sir, Coke po ako, Coke. Hindi, iced tea ka na lang. Alam ko, hindi ko umiinom eh. Alam mo yun, dahil alam nila, they respect you for that. Hindi man sila gumaya sa'yo on the spot, somehow meron ka ng impact sa buhay nila. May influence ka na kagad. Alam nila, iba ka. Hindi ka weirdo. No? But kaya nga yung iba sinasabi nila, huwag kang tumabi dyan, banal yan eh. Thank you. Nakikita mo ako as banal. Nagbabasa lang ako ng Bible, banal na kagad tingin mo sa akin. Why? Kasi someone who is reading the Bible is expected na isa sa buhay niya kung ano yung nabasa niya. Huh? So here, it is not about losing salvation. Ang sinasabi dito is, those who persist in doing such things demonstrate lack of genuine faith. Baka nga hindi ka nga totoo. No, and a lot of people, some people will hate me for this. Pero yun po ang totoo kasi. Kung nag-i-enjoy ka sa kasalanan, check mo yung sarili mo, baka naman hindi ka talaga Christian. Di ba? Kung paulit-ulit, at mas mahalaga sa iyo yung ginagawa mo kaysa doon sa basahin mo yung Bible, mas mahalaga ito kaysa mag-worship ka sa Lord, mas mahalaga ito kaysa mag-attend ka ng Bible study, check mo yung sarili mo.
Okay? Because some people will quote that doctrine na once you are saved, you are already saved. Kaya lang, tignan mo yung pamumuhay mo. Because once you are saved, you will change. Yun yung resulta ng salvation mo, yung pagbabago. Pero kung nag-save ka, sinabi mo save ka, tapos walang nagbabago sa buhay mo, i-check mo yung sarili mo kung tinanggap mo nga ba talaga si Lord. Nananampalataya ka ba talaga? Di ba? Kasi kung nananampalataya ka, magiging mahalaga sa'yo yung salita ng Diyos. Sa China, isipin ninyo, pag dumating yung Bible sa kanila, talagang umiiyak sila, niyayakap nila yung Bible. Sobrang saya nila na nagkaroon sila ng Bible. Dito, bigyan mo ng Bible. Respeto na lang siguro, hindi naman itatapon. Pagdating sa bahay, ilalagay sa isang tabi. Hindi naman babasahin. Yeah? Why is it so difficult for us? Bakit kaya napakahirap sa tao na, pastor mahirap magbasa ng Bible. Subukan mo lang basahin. Kaya nga yung sinasabi ko, di ba, may 24 hours ka. Sabihin mo, sobrang busy ko na talaga, pastor, wala akong oras. You know what? Ang pinakabahabang chapter ng Bible will take you 15 minutes to read. 15 minutes. O, sabihin mo, mahaba na yung 15 minutes. Okay, kung yun yung pinakamahabang verse sa Bible, ibig sabihin, may mga maiigsi. And yung maigsi, pwedeng 3 minutes lang, isang chapter. Pwedeng 2 minutes lang, isang chapter. Eh kung makabrowse ka sa Facebook, ilang oras ka eh. Eh yung 15 minutes na babasahin mo, mahaba pa sa'yo yon. Di ba? Kaya ang tanong ko, nasan talaga yung puso mo? Where is your heart? Kung talagang mahal mo ang Diyos, bakit wala kang oras sa Kanya? Yeah? Eh yung taong mahal mo kahit buong maghapon, magdamag kayo mag-usap gustong-gusto mo yan Di ba nakakalimutan mo yung mga ibang gagawin mo kasi dahil mahal mo tong taong to. You enjoy talking to this person. Di ba pagka gusto mo yung tao, kahit may gagawin ka pa, tuloy-tuloy ka lang. So how come the Lord is receiving such kind of treatment? I'm saying this to challenge every one of us. Mag-isip po tayo. Mag-isip po tayo. Kasi hindi pwedeng puro busy lang Kasi pagdating mo sa harap ng Lord, subukan mo sabihin, busy po kasi Lord Sabihin ng Lord sa'yo, sige, busy ka, hindi ka dito, doon ka. Tapos ka. Yeah, and sometimes people will tell me, Pastor, sorry pasensya ka na talaga. Wala talaga akong oras busy talaga ako. Okay lang. Sa akin, okay lang. Pero sa loob-loob ko, wag mo sa akin sabihin yan. Kay Lord mo sabihin yan. Ano? If you say sorry to me dahil na-miss mo ito, na-miss mo yan, sa akin, okay. Pero, kay Lord, okay kaya yan. Yeah. That's because sometimes I don't want to correct people anymore. Ayoko nang mag-correct sa totoo lang. Kasi may mga nagagalit talaga. May mga nagagalit. May mga, alam mo yun, yung kasi may katwiran na ang tao pastor, ganito yan, ganyan yan. O sige, explain sa akin. I will accept explanation. But don't say, I did not warn you. Okay, wag mo sabihin, hindi kita winarningan. No? Kasi pagdating natin sa harap ng Diyos, hindi na pwede yung turo-turo. Si pastor po kasi hindi naman sinabi sa amin yan No? Bakit kaya hindi mo narinig? Either present ka pero hindi mo narinig or wala ka talaga kaya hindi mo narinig. What I'm trying to say here is this. How much do you love the Lord? Gaano mo talaga kamahal ang Diyos? And that will be demonstrated in your choices, yung mga decisions mo, sa decision making mo, priorities mo. So part ng decision making yun All of these things.
Ano? Why am I saying this? Because God has loved you so much, binigay niya lahat para makapiling ka niya sa langit. Okay? Bilisan na natin. Number 2, walk in the light. Ephesians 5:8-14 says, "For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, 'Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you.'" Tagalog version says, "Ito ay sapagkat dati kayo mga nasa kadiliman." That is our lives before. Yan ang buhay natin dati. "Ngunit ngayon ay kaliwanagan sa Panginoon. Mamuhay kayo bilang mga anak ng liwanag. Ito ay sapagkat ang bunga ng Espiritu ay pawang kabutihan at katwiran at katotohanan. Patunayan ninyo kung ano ang lubos na makakalugod sa Panginoon. At huwag kayong magkaroon ng pagkipag-isa sa mga gawa ng kadiliman na hindi nagbubunga, sa halip ay inyong sawayin sa paligid niya." Kaya sinasabi ng Lord dito, gumising ka na at hayaan mo magliwanag siya sa buhay mo. Because you are now children of light. So kung ikaw ay namumuhay sa liwanag, alam mong tama yung ginagawa mo. Pero yung mga taong ayaw mabuhay sa liwanag, gusto nila yung dilim. Why? Kasi ayaw nilang ma-expose yung ginagawa nila eh. You know? So, wala namang kasing kasalanan na na binobroadcast pa. Wala naman dito yung proud na, sa totoo lang sa panahon ngayon, yung mga kasalanan nga pinaglalaban bilang karapatan. Yun ang matindi ngayon. No? But the point is, sabi rito, dati kayong nasa dilim. Hindi ka proud dun sa mga ginagawa mo dati. Pero ngayon, nasa liwanag ka na. Kaya ang gusto ng Diyos, mamuhay ka bilang liwanag. Ikaw na ngayon yung liwanag. Dati ikaw ay kadiliman. And that's why some of us here might say, dati pastor, ganito ako ganyan ako Ano? Pero ngayon, eto na ako. Alam niyo, nakakatuwa yung mga ganong testimonies, Yung Bible study natin sa San Pedro, gustong-gusto ko yun. Yung sinasabi niya na, sabi ng asawa ko yung bata, at hindi naman pinatigil ng magulang. And then later on, sabi ng magulang, saan ba yung pinupuntahan mo na yan? Natakot pa yung bata kasi kala niya susugurin yung church. Sa ganito pong lugar, ganyan, sinabi yung address. Sabi ng nanay, sama mo nga yung kapatid mo para magbago rin. Diba? Kasi nasa liwanag ka na Iba na yung buhay mo And later on, people around you will change. And this is found in the fruit of the Spirit. It is in the fruit of the Spirit. So, walking in the light is also walking in wisdom. Sabi sa 15:17, 15-17, "Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is." So, magsikap kayong mamuhay ng may buong pag-iingat, hindi tulad ng hangal, kundi tulad ng mga pantas. Samantalahin ninyo ang panahon dahil ang mga araw ay masama. Kaya nga huwag kayong maging mga mangmang, subalit unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Because God has given us the light, we have to walk in it. Binigay na ng Lord sa atin yung liwanag Doon na tayo manatili. Doon na tayo mamuhay. And sinabi ito, making the best use of time. Ang problema nga, wala kang time. Pero sinabi ng Bible, make the best use of your time. Because the days are evil. You know what? Alam natin, nasa end times na talaga tayo. Why? Because there is an increase of lawlessness. Tumitindi yung kasamaan sa mundo. Meron nga kwento na yung mga demonyo namamangha Sabi na, hindi naman natin tinuro sa kanila yun. Ba't
Ginawa nila yon. Di ba? Mas magaling pa pala sa demonyo itong mga taong to. Nagugulat yung mga demonyo. Sabi lang, hindi naman natin tinuro yun. Ba't nagawa nila yon? So, grabe na yung mga tao. In the end times, the love of many will grow cold. Why? Because there will be an increase of lawlessness. Lawlessness is rebellion. Sumusuway sa batas. That's why, kagaya sabi ko nga kanina, yung mga tao ngayon, ipinaglalaban nila yung mga bagay na hindi naman tama. Ang masaklap, ipinaglalaban mo bilang iyong karapatan. Well, binigyan ka ng Diyos ng kalayaan, piliin kung anong gusto mong piliin. Pero hindi kalooban ng Diyos na piliin mo yung kasamaan. Magkaiba yun eh. Yung kalooban ng Diyos tsaka yung kalooban mo na binigay ng Diyos sa'yo kung anong gusto mo. God is hoping na gagamitin mo yung pagpapasya mo, yung kalayaan mo pumili para siya ay maluwalhati. God was hoping that yung binigay niyang kalayaan sa'yo para pumili ay gagamitin mo para gawin yung kalooban niya. But it's going the other way around. Diba? Sa halip na gawin mo yung kalooban ng Diyos, sinusunod mo yung sinasabi ng dyablo, kung anong gusto mo, yun ang gawin mo. And when you do that, lalo ka nalalayo sa Panginoon. And the more you do that, the more you live not in the light, but in the darkness. And I'd like to warn you with this. Minsan kasi meron tayong mga konti lang naman, hindi naman matindi, hindi naman grabe. Yung mga pakonti-konti na compromise, yung mga bagay na akala mo okay lang naman, pero marunong mag-floating, nakahiga ka lang doon sa tubig. Pag ganong-ganong ka, kung nasa dagat ka, ay titingin-tingin ka from time to time kasi baka may gaganong-ganong ka, malayo ka na sa pampang. And that is the strategy of the devil for every one of us. Konti lang naman yan, hindi naman masama yan eh. Sige na, sama ka na, gawin mo na. Ginagawa naman ng lahat yung pang mahirap doon, ginagawa ng lahat, alam mong mali. So what happened? Hindi mo namamalayan, malayo ka na. I hope kapag kaduba natin ka sa ganong pagkakataon, maramdaman mo na namimiss mo ang Panginoon. Meron ba sa atin dito ganon? Lord, parang namiss kita. Masyado na ako maraming ginawa. Sobrang busy ko na, parang namiss kita. And then what you will do is, upo ka lang muna. Lord, gusto ko munang mag-pause for a while just to meditate on you. Just to experience your presence. And some people will say, ano ba yung presence na sinasabi mo na yan? Well, subukan mo kasi. Subukan mo kasi. Kasi some people will say, hindi mo naman nakikita eh. Nagdodwell ka lang sa feelings mo eh. No, I'm acting in faith. Because the Bible says, draw near to God and He will draw near to you. Yun yung sinabi eh. I hope there will be some of us here, alam mo yun yung talagang mamimiss mo ang Panginoon, dahil na-miss mo siya, Lord, masyado na akong busy, stop muna ako dito, muna ako. I want to experience you this time. Just being in silence. You know? And so that's it. Number 3, walk in the Spirit. Sabi sa verses 18 to 21, sabi yan, do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always for everything to God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Huwag kayong malasing sa alak na naroroon ang kawalan ng pagpipigil sa sarili. Sa halip ay mapuspos kayo ng Espiritu. Some people would say, hindi naman pinagbawal yung pag-inom ng alak. Wala nga sinabing bawal. Pero tingnan mo itong sinasabi ito, huwag kayong malasing. Ang kalaban natin dito, hindi yung pag-inom ng alak. Ang kalaban natin ay yung paglalasing. Nakaisang lagok ka pa lang, lasing ka na. Huwag kang iinom. Yeah? Para bang sinasabi, Pastor, ibig sabihin, pwedeng uminom, wag lang malalasing. Yun nga problema eh. Sasabihin mo, nakainom lang ako, pero hindi naman ako lasing. Doon pa lang, medyo tagilid na tayo eh.
Yeah? Ano sabi ito? Nawawala yung pagpipigil sa sarili kapag ikaw ay nalalasing. That's why Proverbs says, wine is a mocker and beer is a brawler. Beer is a brawler. Pag sinabing brawler, palaaway. Wine is a mocker. Hahamakin ka nito. Kasi mawawala ka sa sarili mong pag-iisip. Pero the truth is, alam mong ginagawa mo, kaya lang wala kang control. Now, some people would say, hindi ko na kasi alam yung ginagawa ko. Lasing na lasing kasi ako. Hindi, alam mo yung ginagawa mo, hindi mo lang makontrol yung sarili mo. And that's why the Bible is telling us, sabi ni Paul, huwag kang maglasing. Sa halip, ano sabi niya? Sa halip ay mapuspos kayo ng espiritu. Ito yung espiritu na ilagay mo sa katawan mo. Huwag yung espiritu ng alak. Parang tinitignan mo kayo, parang yung iba sa inyo medyo, parang parang may kuryente ba kayo nararamdaman sa sinasabi ko? Well, matagal na ito eh. Di ba pinagtatalunan? Si Jesus nga gumawa ng alak eh. Bakit pagbabawal mo alak? Eh kasi nga, ang pinagbabawal, yung paglalasing. Tsaka yung alak na ginawa ni Jesus, I don't know, hindi naman siguro nakakalasing yun. O nakakalasing din siguro pag nakaisang tapayan ka na. Di ba kasi tapayan yung nilalagyan nila ng alak dati. Point is, ano sabi niya? Sa halip na yung alak ang mag-control sa'yo, yung Espiritu ng Diyos ang mamnahan sa buhay mo. Yun yung point dito. Kaya lang ang problema, pag nasa yung Espiritu ng Diyos at uminom ka, nalasing ka, talo yung Espiritu ng Diyos. Some people would say, di ba makapangyarihan ng Diyos? Eh, yan ang ginusto mo eh. Eh, ang Diyos ay hindi... alam mo ba, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ayaw niyang mamuwersa ng tao. Hindi niya pinupuwersa ang tao dahil mahal niya tayo. Kaya kung yan ang gusto mo, hindi ka niya papuwersahin na tigilan mo yan. Now, the problem is, natatalo niyan yung Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Kaya sinasabi niya rito, para maipamuhay mo yung may kabuluhang buhay, puspusin mo yung sarili mo ng banal na Espiritu. At wag mong hayaan na yung banal na Espiritu ay matalo ng ibang bagay. O, sabihin nyo, alak lang. Hindi alak lang. Kasi pwede siyang matalo ng ML. Ay, dito kayo tumingin. Ba't nagtinginan kayo dyan sa taas? Yeah, pwede siyang talunin ng mga online games. Diba? Tinatawag ka na, galit ka pa. Oh, hindi na espiritu yon, hindi na espiritu ng Diyos yon. Diba? Nako, mananalo na ako, tapos tawag kasi ng tawag eh. Wait lang. Yung wait lang mo kaninang, nakakalimang oras na yung wait lang mo. Yeah. So, hindi naman ito yung sinasabi na lasing ka. I mean, even when you're playing, out of control ka eh. Di ba? Konti na lang, sandali na lang. Eh, another level na naman. Naku. Yeah? The higher level that you get, the more that you don't want to stop. Oh, ano na nangyari? Natalo na yung Espiritu ng Diyos. Nawawala na yung gentleness mo. Kasi nainis ka, tawag naman ng tawag. Sabi ko na nga, wait lang. Eh, wait lang ka ng wait lang. Eh, anong gagawin? Di ba? Eh, kailangan lang gawin yung pinapagawa sa'yo. Wait lang ka ng wait lang. Di ba? Nawala na yung control mo. Wala na yung sense of time mo. Di ba? Hindi mo na malayan, late ka na. Sabi mo, mag-aaral ka. O, sabi mo, may exam ka. O, nagsimula ka magpipindot dyan. So yung oras na sinabi mo mag-aaral ka, wala na. Tapos magugulat ka na lang, ay madaling araw na pala. O, Netflix. Meron din. Netflix, isa pa yan, ano? May time noon, nanood kami ng... Nadatnan namin yung anak ko, nanonood ng Maria Clara at Ibarra. Pag upo namin ganyan, ay, ang ganda ng production nila. No, yung mga lumang bahay, yung mga damit ni Maria Clara, damit ni Crisostomo Ibarra, yung storya, ganyan.
Isang episode, natapos. Pinakita yung susunod na episode. Ay, panoorin natin. Mukhang maganda yung susunod, panoorin natin. Netflix, Netflix. Yun ang problema sa Netflix kasi lahat ng episodes nandoon. Nag-umpisa kaming upo, mag-aalas 9 yata. Nung tumayo kami, 12:30. Lampas-lampasan sa isang pelikula yung pinanood namin. Why? Ilang episodes. Sabi ko, ang ganda pala yan. Bukas panoorin uli natin. Ilang episodes ba yan? 56 episodes. Nasaan tayo? Nasa 14. O sige, panoorin pa natin. Hindi mo namamalayan, nadala ka na, no? Na-controlled ka na. Minsan yung control ng mga yan, kahit hindi mo na pinapanood, nasa isip mo pa. Di ba? Kaya nga, kung inakala nyo alak lang ang issue dito, pati Netflix issue natin. Hindi lang ML. No. Masaklap, nag-ML ka na, umiinom ka pa. Ay, nako. Live by the Spirit. Live by the Spirit. So how do you live by the Spirit? Ano, sabi dyan, huwag kayong malasing. Mag-usap kayo sa isa't isa sa mga awit at mga himno. Palagay ko ito yung nangyari dahil karamihan ng mga Christian dati, laging may praise the Lord. So may pinakilala ko dati. Ito nga pala si Ed, Christian din siya from ganitong church. Oh, praise the Lord, Brother Ed, it's nice to meet you. May praise the Lord. Kaya tuloy yung ibang tao, sabi nila, ay, yan yung mga praise the Lord. Yan yung mga hallelujah. Baka ito yung pinanggalingan nun. Sabi niya, mag-usap kayo sa isa't isa sa mga awit at mga himno. Paano mo gagawin yon? Mag-usap kayo sa mga awit at mga himno. Gawin nating musical yung buhay natin. No, that's not the point. Ang sinasabi rito, kapag nasa sayo na ang Espiritu ng Diyos, ikaw ay magdi-desire na sumamba sa Kanya. Yung mga awit ng pagsamba sa Kanya, alam mo yon, mananatili sa puso mo yon. Kaya sometimes makita mo yung sarili mo, ma-realize mo lang, kinakanta mo itong mga bagay na ito. And so in other words, ang sinasabi lang niya rito, when we talk to one another, dahil ikaw ay ginagabayan ng banal na Espiritu, spiritual ang magiging pag-uusap. Although of course, sabihin na natin, sige, nasa natural world tayo Pwede bang puro spiritual ang pag-usapan natin? This time, because you have the Spirit of God, alam mo yung spirito behind sa mga nangyayari sa paligid mo. And that's why, even with the conflict sa Israel, in the natural, gera yon. Awayan ng mga bansa. Pero in the spiritual, alam mo na ito ay tumutugma doon sa prophecy. Ito ay katuparan ng sinasabi ng Bible. You have in your spirit, deep in your spirit, you know, natutupad yung mga prophecies sa Bible, lumalapit tayo sa pagdating ng Panginoon. And some people might say, masyado naman kayong spiritual, masyado kayo nakatutok sa pagdating ng Panginoon. Well, kailangan pag-usapan natin. Why? Kasi sinabi ng Bible, yung mga tao nagsasaya nung panahon ni Noah, hindi nila namalayan dumating na yung baha. Nagsasaya pa sila. And nung dumating na yung baha, lahat sila namatay. And the same thing is happening nowadays. Nagsasaya ang mga tao. And they think everything is okay. They want peace, no? Pero sabi ng Bible, instead of peace, they will have chaos. Now, if you have the Spirit of God in you, alam mo na kailangan lalo ka magseryoso sa Panginoon. If you have the Spirit of God in you, all the more that you will long for God. All the more nalalapit ka sa Panginoon. Kung nakikita mo itong mundo na to ay ino-offeran ka ng kung ano-ano magagandang bagay, since you have the Spirit of God, alam mo, kailangan mong tumanggi. Or alam mo kung hanggang saan ang limitasyon mo.
Di ba? Hindi naman sinabi ng Bible na na mamuhay ka katulad ng ermitanyo. Di ba? Yung mamuhay ka, may mga ganun vow of chastity, vow of poverty. Hindi naman yun na sinabi ng Lord In fact, gusto nga ni Lord i-prosper yung buhay mo. In fact, gusto nga ng Lord maging masagana ka. Pero gusto ng Lord, habang nabubuhay ka dito sa mundo, yes, ma-enjoy mo yung mga bagay na meron dito. Pero, wag mong kalimutan kung taga saan ka talaga. At dahil alam mo kung taga saan ka, hindi ka bibigay doon sa mga ino-offer ng mundo. Sabi nga, di ba, okay lang naman makisama ka, huwag ka lang makikisama. In other words, wala tayong choice nandito tayo sa mundo So okay lang makasama mo itong mga taong to, pero you know where you stand. If you're a person who trusts the Lord, then ikaw ay maninindigan sa salita ng Diyos. Ano pa yung sinabi rito? The Spirit-filled life is marked with worship and gratitude. So yan, And also, it also tells that the Spirit-filled life is marked by mutual submission. Ito na naman tayo, yung word na submission. Pag binasa mo to sa baba, sasabihin na ni Paul, husbands, love your wives. Ano sabi sa mga wives? Wives? Ano sabi ng Bible? Mga asawang babae? Sige, parang hirap na hirap kayo. Ano ulit? Wives? Bakit parang may nakabara sa lalamunan? Okay, minamalat. Sige. Ginamit yung word na submission. In fact, sa last part, sinabi niya, ipasakop ninyo ang inyong mga sarili sa isa't isa. Resulta daw yon na kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, ikaw ay magpapasakop. Anong ibig sabihin ng pagpapasakop? Kasi some people will say, di ba parang sa sa sundalo, merong general, merong colonel, merong, di ba, may mga ranggo. So ibig sabihin, mababa ka. But guess what? Anong sinabi ng Lord sa umpisa? Anong sinabi ni Jesus doon sa umpisa? Maliban kayo ay maging katulad ng bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano pa yung sinabi niya? Maliban na kayo ay magpakumbaba na katulad ng bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. And that's why if you have the Spirit of God in you, walang problema sa iyo na magpakumbaba. At dahil mababa ang kalooban mo, ikaw ay handang magpasakop. You know what? Pwede kasi yung private, mas matalino pa kaysa doon sa general. Pwede yung private, mas talented kaysa doon sa general. Pero dahil siya yung general, siya yung leader. Naintindihan ninyo? Dito sa church, pwedeng merong mas magaling kaysa sa akin. Hindi ako ang pinakamagaling dito Sa totoo lang. Maraming mas magaling kaysa sa akin. Pero hindi ito usapan ng galing. Ang usapan dito is, ano yung order na binigay ng Panginoon? It's God's orders. So kaya kumbaga, pag linagay mo siya sa sistema ng Panginoon, it's not about the talent. Hindi ito usapan kung sino mas matalino. Ang tanong, sino ang nilagay ng Diyos? And that's why here in the church, maraming mas magaling kaysa sa akin. Kaso ako yung nilagay na pastor. Pwede ikaw, magpastor ka rin kaya? Sinong gusto magpastor? Kita niyo, wala naman may gusto sa inyo. In the house, ayan, pag-usapan natin. Sa bahay. Pwedeng yung babae mas magaling kaysa sa lalaki. Pwede yung asawang babae mas maabilidad, mas madiskarte, at talaga mas magaling kaysa sa lalaki. Pero, sino talaga ang leader sa bahay? Kung sino mas malaki kita. No? Kaya nga sabi, di ba, yung lalaki ay leader ng tahanan. Ang problema, yung lalaki, tinatawag niya yung babae, commander. Si commander.
Di ba? Sabi nila, yung lalaki yung ulo, yung babae yung leeg. Yung leeg ang nagpapagalaw sa ulo. So, sino talaga leader? Well, tignan natin ang sinabi ng Bible. The Bible says, submit to one another. So, may time na nagpapasakop ka rin sa asawa mong babae dahil binigyan din naman sila ng wisdom eh. So, may time na sinusunod mo yung kanilang advice. Pero bilang lalaki, dapat number one na nakakaalam kung ano yung tama at saka mali. Ayan, biglang may tumawag kaya. Ligtas ka na, Kuya Fernando. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi pwedeng mas magaling yung babae, pero hindi ibig sabihin siya yung leader. There are a lot of times I listen to my wife. Mas maganda yung sinabi mo na yan. Mas okay yung idea mo. Sige, gawin natin yan. Pag pumalpak, hindi ko siya sisisihin. Why? Kasi the moment na tinanggap ko yung sinabi niya, akin na yun. I take responsibility over that. I mean, if you are the leader of the house, you are the one to be responsible. Hindi mo pwede ituro yung anak ko kasi, yung asawa ko kasi. Hindi ikaw yung leader eh. Kasi ginawa nila yung ginawa. Hinayaan mong gawin nila eh. Ikaw ang leader. Okay? Now, in some houses, sinasabi ng mga bata, ikaw nanay ang may trabaho, ikaw nanay ang kumikita, kaya ikaw ang leader nitong bahay na to. No, it's not that. Let's look at what the Bible says. The Bible says, wives, parang nawawala yung microphone ko Wives, submit to your husband. Jesus is the head of the husband, and the husband is the head of the wife. Yun yung order na isinet ng Panginoon. Hindi po sinabi na yung husband ang leader ng tahanan kasi siya ang mas matalino, siya ang mas malakas, siya ang mas kumikita, kaya leader siya. No, walang sinabing gano'n ng Bible. Ang sinabi ng Bible, submit to one another. And wives, submit to your husbands. But husbands, love your wives. Mahalin mo yun. Lahat tayo meron tayong role. Lahat tayo meron tayong gagampanan. Lahat tayo isinet ng Panginoon in a particular position na pag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin sa position na yan, hindi mag-work yung order ng Panginoon. So kung yung wife ang lagi nasusunod, lalaki, you should be responsible enough na pagka hindi okay yung decision ng wife mo, ikaw mananagot. Naintindihan natin? Tahimik na kayo Pagka ito nausapan, parang kinakabahan ako kasi yung iba hindi na makatingin, yung iba. What I'm trying to say here is this. If we live by the Spirit, you know where you should stand. Alam mo kung saan ka tatayo. Right now, I am the chairman of the Pastors Association here in Bustos. Pero may mga pastor na mas matatanda kaysa sa akin. I respect them. Kaya lang, I have to stand as their leader. Kasi hindi naman usapan kung sinong mas matanda, sinong mas bata. Ang usapan dito, sino yung nandyan na chairman? Sino yung nandyan na leader? And so I have to stand, I have to, carry myself as the leader of the association. Kahit sabihin mo may mas magaling pa na pastor kaysa sa akin, kahit sabihin mo na mas may senior pa na pastor kaysa sa akin, ako pa rin yung chairman. Ako pa rin yung leader. And I have to make a decision. And every decision that I make, I am responsible to that. Responsable ako. Naintindihan po ba natin? Because number one, accountable tayo sa Panginoon. No, that's why if you have that Spirit of the Lord in you, accountable ka sa Lord kasi kailangan mong ipamuhay yung sinasabi ng salita ng Diyos or ng Espiritu ng Diyos. Muulan na. Malakas. Okay? So that means tagalan pa natin. Hindi, tapos na po tayo. Patapos na tayo. So again, the Spirit-filled life is marked by mutual submission. Meaning we recognize each other, we respect one another. All for the glory of God. Naintindihan po ba natin? Are you still here?
Parang ang itsura niyo, mga gutom na kayo ah. Can we all stand up? Let me just read what Warren Wiersbe said. Na sinabi ni Warren Wiersbe. Wala ba dyan? Wala. Sabi rito, no, the idea of submission doesn't have anything to do with someone being smarter or better or more talented. Okay, sabi ni Warren Wiersbe, ito lang din yung sinasabi ko kanina. It has to do with a God-appointed order. So anyone who has served in the armed forces knows that rank has to do with order and authority, not with value or ability. So in other words, ang pinag-uusapan dito kasi yung order. Na gusto mo maging maayos ang pamilya, maging maayos ang bahay mo, then recognize who's the leader. Well, number one, ang leader ng tahanan nyo ay ang Panginoon, ang Diyos. He has to be the center. Pero ang inappoint ng Diyos na leader ng tahanan ninyo, under sa Kanya, ay yung mga ama. Well, tapos na ang Father's Day. But I still want to reiterate this. You want to live a life that is significant? Yung mga kalalakihan na nandito ngayon, then stand as the leader of the house. Tayuan mo yung binigay na responsibility ng Diyos sa'yo. Because nowadays, people, sabi ko nga nung last time sabi nung teacher, ang mga tatay ang ano ng tahanan? Ang mga tatay ay addict daw. Hindi, ang mga tatay ay lasenggo. Sabi ng teacher, hindi, ang mga tatay ay halimaw. Sabi ng mga bata. So that's the image of the Father today. But God the Father wants to restore order in the family. So kung gusto mong umayos ang bahay ninyo, respetuhin mo yung leader ng tahanan. Kahit sabihin mo pa na hindi naman ka-respeto, nambubugbog. Hindi naman ka-respeto, napaka-unfaithful. Hindi naman ka-respeto, wala namang ginawa yan kundi humilata at batugan. Anong sabi ng Lord? Submit. Hindi naman sinabi ni Lord na mag-submit nga kapag okay siya. Hindi naman sinabi ng Lord na mag-submit ka kapag nagbibigay siya ng sweldo. Hindi naman sinabi ng Lord na mag-submit ka kapag mabait siya sa'yo. The fact that He is the man of the house means He is the leader. And He is worthy of respect. Because you know what? Baka hindi mo na malayan kung kailan mo siya nire-respeto saka nagbabago yung ugali niya. Kasi mga lalaki, the more na dinadown mo yan, the more na mananatiling down. But once you start believing, first of all, in the Lord, and you trust that the Lord has anointed this man to be the leader of this house, I tell you, things will change. Paano ka mamuhay ng significant? Learn respect. Actually, submitting to one another means respecting one another. Yun yung ibig sabihin nun. And you do this out of faith in the Lord. Bilang pananampalataya sa Panginoon. Limitado tayo Sabihin natin, ginawa ko na lahat para baguhin ito Excuse me. Kapag ginawa mo yon, ginagawa mo yung isang bagay na Diyos lang ang makakagawa. You're actually doing the work of God when you say, ginawa ko ng lahat para baguhin siya Hindi pa rin siya nagbabago. Why? It's because hindi mo trabaho yon. Trabaho ng Diyos yon. Ang trabaho mo ay magtiwala sa Lord. Ang trabaho mo, sundin ang sinasabi ng Lord.
And when that happens, I tell you, things will change. Gusto niyo maging makabuluhan ng buhay? Start following what the Lord says. Can we pray? Sige po, kayo muna po mag-pray. If there's something to settle there, settle it before God. Let's try to listen to what the Lord is saying to us. What are those issues that's hindering you from becoming more and more Christ-like? Ano yung mga bagay na yun? We started with be imitators of God. Be imitators of Christ. But with all the things that I said, you will see there are hindrances. And yet, yung mga hindrances na yon, yung mga problems na yon, are actually instruments of God to make you more Christ-like. So the question now is, ano yung mga issues na yon sa puso natin? Ano yung mga issues na yon sa buhay natin that prevents us from becoming more and more Christ-like? You see, Jesus himself submitted to God the Father. He prayed, no? Sa garden, sabi niya, Lord, Father, if possible, let this cup pass from me, yet not my will, but let your will be done. Nakikipag-bargain siya kung pwede lang wag nang matuloy yung kanyang kamatayan. Pero anong sinabi niya? Hindi sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. And it was clear that the will of the Father is for Him to sacrifice His life for mankind. The Father's will is to save mankind through Jesus Christ. And He submitted to the Father. So, if we think about this sa buhay natin, can you say, Lord, not my will, but let your will be done? Isipin mo kung ano yung mga areas ng buhay mo na hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos. Will you pray to God today? Lord, let your will be done in this area of my life. Kung may issue ka sa relationship ninyo, sa family ninyo, I believe the Lord's will is that you live in harmony with one another. If that is an issue, then let's surrender that to the Lord this time. There's hatred, there's anger, there's bitterness. Kung ano man yan, surrender it to the Lord this time. Let us be imitators of God by being filled with the Holy Spirit. Let us ask God to fill our hearts with His Spirit. Let me pray for you. Father God, we thank you for your grace. We thank you for your mercy. For us, these words, these commands are impossible to accomplish, to follow, to obey. But we thank you, Father, because you are pouring out your grace over our lives so that we may be able to do your will. God, hindi namin kaya to kung kami lang. Pero isang decision lang ang hinihintay mo sa amin, Panginoon. And that is the choice to surrender to your will.
na gawin namin kung anong kalooban mo. And the moment we decide to do your will, salamat Panginoon na ibinibigay mo yung iyong kagandahang loob. Ibinubuhos mo yung iyong kalakasan para magawa namin yung dapat namin gawin. In our relationships, Lord, where there is disrespect, there is conflict, there is misunderstanding, battle for who is right or who is wrong. We know, Lord, na these are not glorifying to you. If we keep on doing this, if we keep on striving to prove that we are right and the other person is wrong, Lord, we know that you want us, God, to be kind. Even when we were wronged, you expect us, Lord, to do the right thing, to be gentle, to be good to one another, to love one another despite others' shortcoming to us, Lord, because that's what you did. You loved us even though we are sinners, we are rebels, we rebel against your word, we are your enemies, and yet you chose to love us. Lord, enable us to do the same for others, Lord. Sa mga nakasakit sa amin, Panginoon, salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin para makapagpatawad, para mahalin ng mga taong ito. Sa mga taong, Panginoon, na na kinamumuhian namin, kinasamaan namin ng loob. Lord, ikaw ang may kapangyarihan, ikaw ang may kakayahan na baguhin ang sitwasyon na ito. And thank you, Lord, that you can start with our hearts, kami mismo, Panginoon, that when we change will happen. Magbabago ang lahat, Lord, kung pipiliin namin na gawin ang kalooban mo. And that is why, Lord, salamat dahil binigay mo yung iyong kalakasan, Panginoon. Your grace, Lord God. So that when we decide to do this, when we decide to follow you, when we decide to love our neighbors, to love our enemies, kakayanin namin dahil ang Espiritu mo ang magbibigay ng kalakasan sa amin. Salamat po aming Ama. We honor you, God. We praise you. We give you all the glory. Thank you for your love for every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.